Yo, what's up mga master? Mark Music here. Paano nga ba mag-construct ng fingerstyle? Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko o sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! Pag nakikita tayo ng nagpi-fingerstyle, yung mga ganito, ganyan. At naguguluhan tayo kung saan ba tayo mag-start. Paano ba natin yan matutunan yung fingerstyle na yan? Ito yung fingerstyle mga master is kailangan may knowledge ka na about sa fretboard. Yan. Alam mo yung mga nota sa fretboard at alam mo rin yung tinatawag na major scale. Isa sa dahilan kung bakit struggle tayo aralin yung mga fingerstyle kasi hindi natin alam yung pinaka basic na foundation. Which is yun yung major scale. Yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ba? Yan. Yung tinatawag na major scale. Nasa key of C tayo. Yan. Dapat alam mo yan. Kasi pag hindi mo alam ang tinatawag na major scale, mahihirapan kang mag-construct ng tunog doon sa melody ng kanta. Kasi yung major scale is foundation yan ng mga melody, halos lahat. Siya kasi yung makikita natin physical, yung nota. Kasi yung nota na pinoproduce ng sounds natin, ito yung humming. Example na lang dito mga master, yung mga kanta na mga malilit pa tayo, mga nursery rhyme. O, halimbawa, Twinkle Twinkle. O. Sa C natin kukunin. Ibig sabihin sa C, so C major scale yung gagamitin natin. So dito tayo mag-start. Yan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. You know, watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Yan, ganyan mga master. Parang papakantahin mo yung scale na major scale sa mismong melody ng isang kanta. Kaya kailangan nating alamin talaga yung major scale. Although meron namang mga tutorial, halimbawa fingerstyle ng 10,000 Reasons, ipapakita nila ganito. Bless the Lord. Yan. May tutorial dyan at matutunan natin yan. Pero paano ngayon pag tayo yung gagawa nun tapos iba yung key? Gusto nating aralin sa iba-ibang key. Sample kukunin natin sa A. Key of A. So alam natin yan na A major scale. Yan. So malalaman na natin yung kanyang melody. Kahit sa anong key natin kukunin, kayang-kaya natin. Meron tayong diskarte, kumbaga kahit saan natin kukunin, kayang-kaya natin. Na sa sarili na lang natin yon, wala na tayong tatanungan, wala na tayong papanoorin ng mga tutorial kasi alam na natin itong mga basic foundation na to. So ito yung step mga master. Unang-una mga master, pag may gusto tayong kanta, example na lang, meron tayong kanta na kantang kanlungan. Yan, yung kanta ni Noel Cabangon. Panapanahon ang pagkakataon. Yan.
Maibabalik bang kahapon? Yan. So, meron tayong G, E minor, C, D, G, C, D, E minor. Yan. Yan yung chords niya. Alam na natin yung kanyang chords. So, ngayon, dahil nasa key of G tayo, alam na rin natin yan na G major scale yan. So, di na natin kukunin dito sa mga high. Yan, high notes niya or yung octave niya. Siyempre, dito tayo sa malapit sa kanya. Yung G natin, meron tayong G dito sa third string natin. Open G yan. Yan, so, yan na yung gagawin nating root. Yan, no? So, meron tayong third string na open. Tapos, second fret niya. Yan. Then, second string, open, first fret, third fret. Tapos, first string, open, second fret, third fret. Yan. Diyan natin kukunin yung melody. Dito lang natin hahanapin, nandito lang yan. Na 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 na. Kailangan i-familiarize talaga natin yun sa isip natin at i-humming natin siya kasi para magmamatch sa ating nota dito. Yung unang nota niya is na 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 na. Yun yung hahanapin mo dun sa major scale natin. Na 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 na. Oh, malayo. So alam agad natin na lihis doon sa aking humming. So start ako dito sa B. Yan. Kahit saan ka mag-start diyan sa nota na yan, walang problema kasi ang melody is combination yan sa ating major scale dito sa kanta na to. Na 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 na. So malapit ako dito sa B, B string. Na 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 na. Yan, oh. Na na na. B C D. Na na na. Yan, nakuha ko na yung na na na. Kukunin ko sunod yung na 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 na, yung mataas. So pag ibang nota, lilihis yon. So try natin. Na 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 na. Oh, so malayo yung E. Try natin. Na 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 na. Bitin din yung ating F sharp. So na 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 na. G pala siya. Yan. So nakuha na natin B C D G. Yung pala yun. Yung sa melody ng kanta. Yung na 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 na. Yan, dalawang chord. So na 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 na. Oh. Kasi master, pag hindi ka susunod sa major scale, mahihirapan ka kasi magsisintonado eh. Example, ilalagay natin F o maglagay tayo ng F. So wala kasi siya dun sa ating G major scale, hindi natin makukuha yan, tinaw. Na 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 na. Oh, sintonado. So, stick ka talaga dito sa pitong nota na to. Kasi nandyan lang yan umiikot. Tuloy na natin siya mga master. So meron tayong B, C, D, G. Yan. Na 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 na. Na 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 na. So yun na naman. Oh, nakuha na natin na B, B, A, A, G, A. So, tuloy na natin mga master. Yan, yung kanyang melody. So, sunod mong gagawin mga master, doon sa chords progression natin na G, E minor, C, D, hahanapin mo yung kanyang mga bass notes. Yan, kumbaga, yun yung gagawin mo, parang haligi mo, kumbaga yun. Siya yung foundation dito sa fingerstyle mo. So, bass note niya is ito, G. Tapos, meron tayong open E, C, to, at may D. Tapos G, C, D, E. Yan.
Gagawa nun is yung thumb finger natin. Siya yung gagalaw dun. At yung tatlo natin na daliri, ito pwedeng sa fourth, third. Yan. Dito siya. Tapos itong middle finger dito sa B string. Yan. Pwede rin pinky or ito yung ring finger dito sa first string. Pero depende kasi yan sa mga master kung saan kayo komportable. Pero ito, dito kasi mas parang mas madali lang siya. Nasa sa inyo yan kung saan kayo komportable mga master. Pwede namang mag fingerstyle kahit ito lang isa. Yan, ganyan. Pero mas mapadali kasi pag mayroong naka-designate na agad na mga daliri bawat string. Parang hindi na siya mahirap. Kasi pag isang daliri lang, yan, so gagalaw, masyado siyang magalaw. Pero kung komportable ka naman dyan, is walang problema niyan. Ito na siya mga master, oh. Lagyan mo muna ng bass note, yan. Yan. Pag nagbe-bass tayo, siyempre yung melody tumatakbo na siya. Yan. Gumagawa nun is yung aking middle finger kasi sa B string ako. Tapos, yung ating first string is ring or pinky, depende sa'yo. Sa akin ring. So, ganito siya. Ulitin ko. Pagkalabit ko ng G, so lipat kasi ng chords agad. Yan. So naglipat tayo sa E minor. Pero yung ginalabit ko lang is yung bass note niya lang. Yan. Ganon siya mga master mag fingerstyle. Yung fingerstyle is hindi siya talaga para sa beginners. Kasi marami ang pag-aaral dyan, kumbaga. Hindi kagaya ng pag mag-solo ka, gusto mong mag-lead. Aralin mo lang kasi yung fretboard, yung scales. Focus ka sa scales yan. Hindi kasi yan ganon yung fingerstyle. Yung fingerstyle kasi is combination na yan ng lahat-lahat eh. Kasi para ka na nagli-lead dito, then sinasabay mo na nagbe-bass ka. So, mas komplikado siya i-compare sa mag-solo-solo lang. Yan. Komplikado yung fingerstyle. Marami tayong mga kilalang mga mahusay talaga sa fingerstyle. Magaganon-ganon pa. Yan. Pinupukpok. Yan. Buo na sila. May drums, may bass, merong nag-strum, may nag-lead. Ang fingerstyle is komplikado yan siya mga master. Marami ang techniques na kailangan mong gagawin dyan. Kaya, hindi talaga siya dapat pag hindi pa tayo knowledgeable about sa scales. Yan, specifically talaga scales kasi ganun kasi yan ang fingerstyle. Sa scales kasi ang binagbasihan yan eh. Ang melody kasi ng kanta is tumatakbo sa scales. Marami ang technique, tricks na kailangan mo na aralin at talagang matalas ang pandinig mo. May mga beginners na nag-start sila sa fingerstyle pero later on na-realize nila na pag diskarte pala na sarili mo, hindi mo na magawan. Kasi nakadepende lang tayo sa nakikita natin yan sa mga tutorials. Pero pag tayo na yung tatayo, kumbaga sarili na natin, hindi na natin kaya. Yun siya yung step para matutunan mo kung paano mag-finger style mga master. Mag-construct ng finger style. Ito yung tutorial na to mga master. Napakadali lang to, basic lang to. Principle lang to master na kailangan mong sundin yung step na yun. Para mabilis mong matutunan. Kasi pag hindi mo susundin yung step na yun, aabot ka ng ilang taon, ganun pa rin. Bawat hawak mo ng gitara, yun at yun pa rin. Pero hindi ko naman sinasabing mali yun mga master. Kasi depende naman yun sa hilig. Kung gusto mo talagang mag-exceed sa pagigitara na gusto mong gayahin yung fingerstyle ng mga technical, so mag-explore ka pa, practice ka pa about sa fingerstyle yan. Kasi hilig-hilig lang naman yan eh. Kagaya ng mga kilala nating mga gitarista, si Slash, hindi naman siya hilig mag-fingerstyle. Gusto niya ng solo yan. Ad-libs, di ba? Then si Sung Ha Jung, gusto niya fingerstyle, di ba? So, depende kasi yan sa hilig. Ako, although may alam ako sa scale, pero hindi ko kasi hilig mag fingerstyle.
Yan, so hindi ko siya in-exceed, hindi ko siya in-improve yung pagpi-finger style. Kaya depende pa rin yan sa atin kung saan natin paghahasain yung ating scale or saan yung gusto natin talaga na matutunan about dito sa gitara. Pero ito, tips at guide lang ito sa inyo mga master na ganito pala ang step para matutunan ang finger style. So hanggang dito lang video natin na itong mga master. Sana nagkaroon kayo ng idea about dito sa ating topic ngayon mga master. Maraming salamat sa patuloy niyo na pag-support sa ating channel mga master. So God bless you all. This is Smart Music. Peace out.